Isang pamilyar na tunog. Ang marahas na paglapag ng isang salansan ng papel sa makintab na kahoy na mesa. Sinundan ito ng isang matalim na katahimikan na tila kayang humiwa sa hangin. Automatikong napayuko si Mang Ernesto, naramdaman ang biglang pag-init ng kanyang mga pisngi at tainga. Nakita niya ang mga puting papel na kumalat sa harapan niya, mga bill ng kuryente, tubig at kung ano-ano pang gastusin. Ang mga ito ang naging sandata ng kanyang manugang na si Vanessa. Ito ba ang kaya niyong ibigay, Itay? Mga utang? Ang boses ni Vanessa ay malamig at walang anumang bahid ng paggalang. Bumaon ito sa puso ni Ernesto na parang isang punyal. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na paningin, hindi para tumingin kay Vanessa, kundi para hanapin ang mga mata ng kanyang anak. Ngunit si David, ang kanyang bugtong na anak, ay nakayuko rin. Pinaglalaruan nito ang mamahaling relos sa kanyang pulso, umiiwas sa anumang uri ng sagutan. Doon, nagsimulang gumuho ang mundo ni Mang Ernesto. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang mabigat na pagtanggap sa katotohanan. Nag-iisa siya sa hapagkainang ito. Nag-iisa siya sa malapalasyong bahay na ito na itinayo mula sa sahod ng kanyang anak, ngunit pinaghaharian ng kanyang manugang. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko na alam kung saan ko pa kukunin ang pasensya ko. Patuloy ni Vanessa, ang kanyang boses ay tumataas na, sapat na para marinig ng kanyang mga amiga na nasa kabilang dulo ng mesa. Buwan-buwan, ganito na lang. Akala nyo ba madaling kitain ang pera? Samantalang kayo, wala man lang kahit anong ambag. Pabigat. Ang huling salita ay binitawan niya ng may diin. Pabigat. Naramdaman ni Ernesto ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Gusto niyang isumbat na ang mga kamay na ito, na ngayon ay nangungulubot na, ang siyang nagtrabaho sa pagkakarpintero para mapagtapos si David. Ang mga kamay na ito ang nagbuhat sa kanya noong siya'y sanggol pa lamang. Ngunit ano pa ang sasabihin niya? Ang lahat ng sakripisyo niya ay tila nabura, natabunan ng kinang ng pera at ng malamig na ambisyon ni Vanessa. Muli, sinubukan niyang tawagin ang pansin ni David. Anak, tumingin ka sa akin. Magsalita ka. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang pag-igting ng panga ng kanyang anak. Isang senyales hindi ng pagtatanggol, kundi ng pagsuko. Iyon na ang pinakamasakit. Ang pananahimik ni David ay mas malakas pa sa lahat ng masasakit na salitang binitiwan ni Vanessa. Ang pananahimik na yon ang siyang pumatay sa natitirang pag-asa sa kanyang puso. Dahan-dahan, itinukod ni Ernesto ang kanyang mga kamay sa mesa. Naramdaman niya ang bawat taon ng kanyang edad sa pagtayo. Hindi na siya lumingon pa. Ayaw na niyang makita ang tagumpay sa mukha ni Vanessa o ang kahihiyan sa mukha ng kanyang anak. Bawat hakbang palayo sa hapagkainan ay parang isang hakbang sa ibabaw ng nagbabagang uling. Narinig niya ang mahinang bulungan ng mga bisita, ang tila nagpipigil na pagtawa. Paglabas niya sa malaking pinto, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Ngunit mas malamig pa ang pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, pabalik sa kanyang maliit at lumang bahay na kahoy, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Isa lang. Sapat na yon para dalhin ang bigat ng lahat. Pagdating sa kanyang tahanan, ang katahimikan ay naging kanyang karamay. Umupo siya sa isang lumang silyang tumba, napapikit at hinayaan ang sarili na damhin ng sakit, ang kahihiyan, ang pagkabigo. Nang biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone, isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Sa una, ayaw niya itong sagutin. Sino pa ba ang tatawag sa kanya sa ganitong oras? Ngunit sa pangalawang pagtunog, tila may nag-udyok sa kanya na kunin ito. Hello? Sagot niya. Ang boses ay paos.
Isang formal at malinaw na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Magandang gabi po. Si Mr. Ernesto Ramirez po ba ito? Ako nga, mahinang tugunin niya. Sir, ako po si Attorney Mendoza, ang abogado ng yumaong, si Don Ricardo Liwanag. Matagal na po namin kayong sinusubukang hanapin. May mahalaga po kaming dapat pag-usapan tungkol sa kanyang huling habilin. Kinabukasan, tila isang panaginip ang lahat. Nakatayo si Mang Ernesto sa harap ng isang mataas na gusaling salamin na may nakaukit na gintong pangalan, Liwanag Tower. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng lobby ay tila dumadampi sa kanyang balat. Isang paalala na wala siya sa kanyang sariling mundo. Ang kanyang mga lumang sapatos na goma ay parang nahihiya sa makintab at marmol na sahig. Mr. Ramirez, isang babaeng nakasuot ng formal na bestida, ang sumalubong sa kanya. This way po. Hinihintay na po kayo ni Attorney Mendoza. Iginiya siya nito sa isang elevator na mabilis at tahimik na umakyat. Pagbukas ng pinto, isang opisina na may tanawin ng buong syudad ang bumungad sa kanya. Sa gitna nito, nakaupo sa isang malaking mesa na gawa sa mahogany, ay isang lalaking nasa kalagitnaang edad, nakasalamin, at may seryosong mukha. Ito, si Attorney Mendoza. Maupo po kayo, Mr. Ramirez, sabi ng abogado. Iginagawad ang kamay sa isang upuang katad na tila lalamunin siya sa lambot. Umupo si Ernesto sa dulo lamang ng upuan, ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa pagkakarpintero ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Pakiramdam niya ay anumang oras ay dudumihan niya ang mamahaling lugar na yon. Salamat po sa pagpunta, simula ni Attorney Mendoza. Alam ko pong maaaring nabigla kayo sa tawag ko kagabi. Tumangulang si Ernesto. Wala siyang mahanap na salita. Diretso sa punto ang abogado. Inilapag nito ang isang makapal na folder sa mesa. Ang tunog ng paglapag nito ay may bigat. Si Don Ricardo Liwanag, bago siya pumanaw, ay nag-iwan ng isang huling habilin. At sa huling habiling iyon, Mr. Ramirez! Huminto sandali ang abogado. Tinititigan siya ng diretso sa mata. Kayo po ang itinalagang tagapagmana ng pinakamalaking parte ng Liwanag Interiors. 51% of the company shares. Kayo po, Mang Ernesto, ang bagong may-ari. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Napatitig si Ernesto sa abogado, sinusubukang intindihin ang mga salitang narinig. Siya, isang karpintero, may-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng interior design sa bansa? Nagkakamali po yata kayo, attorney, nanginginig niyang sabi. Baka ibang Ernesto Ramirez po ang tinutukoy ninyo. Isang hamak na karpintero lang po ako. Ngumiti ng bahagya si Attorney Mendoza. Kinuha nito ang isang sobre mula sa folder. Hindi po kami nagkakamali. Ito po, isang sulat na personal na isinulat ni Don Ricardo para sa inyo. Inabot ni Ernesto ang sobre. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Habang binubuksan ito, sa loob ay isang papel na may pamilyar na sulat kamay. Ang sulat kamay ng kanyang matalik na kaibigan. Ernesto, kaibigan ko. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kang mag-alala. Masaya na ako kung nasaan man ako ngayon. Pero may isa akong hihilingin sa'yo. Ang Liwanag Interiors, ito ang buhay ko. Itinayo ko ito mula sa pawis at pangarap. Ngunit sa mga huling araw ko, nakita ko ang mga anay na nagsisimulang sumira nito mula sa loob. Mga taong sakim sa kapangyarihan at pera. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ko, Ernesto. Hindi dahil sa galing mo sa negosyo, kundi dahil sa iyong dangal. Ang dangal na ipinakita mo noong araw na iniligtas mo ang buhay ko mula sa tiyak na kamatayan. Ang dangal na alam kong hinding-hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Pangako, kaibigan, ituwid mo ang mali. Ibalik mo ang pundasyon ng kumpanyang ito. Ibalik mo ang dangal sa pangalan ng Liwanag.
Kasabay ng pagpatak ng isang luha mula sa mata ni Ernesto, bumalik ang isang alaala. Isang gumuhong scaffolding sa isang construction site, ang sigaw ng mga tao. At siya, isang binatang karpintero na walang alinlangan na sumugod para hilahin ang kanyang kaibigan na si Ricardo mula sa ilalim ng mga bakal. Doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Isang pagkakaibigang hindi nasira ng panahon o ng agwat sa estado ng buhay. Ibinaba ni Ernesto ang sulat. Nawala na ang panginginig sa kanyang mga kamay. Nawala na ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang apoy. Ang mga salita ni Vanessa kagabi. Pabigat. Walang ambag. Ang pananahimik ni David. Kinuha niya ang kanyang lumang pitaka at inilabas ang kupas ng litrato ng kanyang anak noong ito'y bata pa, nakangiti at walang muwang. Ito ang dahilan. Hindi ang paghihiganti, kundi para ituro sa kanyang anak ang isang leksyon na tila nakalimutan na nito, ang kahalagahan ng dangal at integridad. Tumingin siya kay Attorney Mendoza at sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay buo at matatag. Tinatanggap ko po. Nakita niya ang paghanga sa mga mata ng abogado. Ano po ang una ninyong plano, Sir Ernesto? Nag-isip sandali si Ernesto. Alam niyang hindi siya maaaring pumasok doon bilang ang bagong may-ari. Masyado itong magiging halata. Kailangan niyang makita ang tunay na kulay ng lahat. May isang pabor lang akong hihilingin, sabi ni Ernesto. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang talinong matagal nang natutulog. Ayokong malaman ng kahit sino kung sino talaga ako. Hindi pa sa ngayon. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ng liwanag interiors ay musika sa pandinig ni Vanessa. Stiletto heels, matutulis at matatag. Bawat pagpadyak ay isang deklarasyon ng kapangyarihan. Ito ang kaharian niya. Walang kaluluwa, sabi niya. Hindi inaalis ang tingin sa mga blueprint na nakalatag sa mesa. Ang disenyo ninyo ay parang kinopya lang sa isang lumang magazine. Gusto ko ng bago, ng matapang. Ulitin nyo. Ang batang-batang interior designer sa harap niya ay namutla at napayuko. Yes, Ma'am Vanessa. Tinalikuran na niya ito bago pa man ito makatapos magsalita. Wala siyang oras para sa mga walang kwentang empleyado. Siya si Vanessa Cruz Ramirez, ang Senior Project Director, at ang pangalan niya ay kinatatakutan at hinahangaan sa buong kumpanya. Bawat proyekto na hawak niya ay nagiging ginto. Bawat kliyente ay lumuluhod sa kanyang galing. Ang nangyari kagabi sa hapunan ay isang maliit na abala. Isang dumi na kailangan niyang walisin para mapanatiling malinis ang kanyang perpektong buhay. Ang kanyang biyenan ay isang anino ng kahirapan na pilit sumusunod sa kanila ni David at kailangan niya itong putulin. Kung nasaktan man si David, lilipas din iyon. Masasanay din ito. Ma'am Vanessa, sabi ng kanyang sekretarya, pinapatawag po kayo ni Mr. Henson sa main boardroom. Urgent daw po. Kumunot ang noo ni Vanessa. Si Mr. Henson isa sa mga matatandang miyembro ng board. Ano na naman kaya ang kailangan nito? Pumasok siya sa malamig na boardroom na may aura ng isang reyna. Nandoon na si Mr. Henson at dalawa pang department head. Vanessa, glad you could make it, sabi ni Mr. Henson. May ipapakilala lang kami. Ang board ay nagdesisyon na kumuha ng isang independent consultant para magsagawa ng cost optimization review. Gusto nilang siguraduhin na lahat ng pondo ng kumpanya ay nagagamit ng tama. Napairap si Vanessa sa kanyang isipan. Isang consultant? Dagdag gastos. Isang matandang galing sa board na gustong magmukhang may ginagawa. Okay, sir. Sino po siya? Tanong niya. Hindi maitago ang pagkainip sa kanyang boses. He is right outside, sabi ni Mr. Henson sabay senya sa pinto. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt na kulay beige at itim na slacks. Ang kanyang sapatos ay lumana. Ang klase ng sapatos
na nabibili sa department store. Sino namang matandang naligaw dito? Ngunit nang mag-angat ito ng tingin at magtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Vanessa ang biglang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang dugo niya ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Hindi maari. Everyone, masayang anunsyo ni Mr. Henson. I'd like you to meet our new consultant, Mr. Reyes. Siya ang mamamahala sa ating internal audit. Mr. Reyes? Pero ang mukhang nakatingin sa kanya ngayon, ang mukhang may bahid ng pagod, ngunit may mata na tila nakikita ang kanyang kaluluwa, ay ang mukha ng kanyang biyenan, si Mang Ernesto. Isang pekeng ngiti ang isinukli ni Vanessa. Isang ngangiting kasing plastic ng credit card sa kanyang wallet. Naramdaman niya ang titig ng ibang mga kasamahan. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Magandang araw po. Bati niya, idiniin ang salitang po, para ipakitang mas matanda ito. Mr. Reyes, tama po ba? Isang karangalan po. Tumango lang si Ernesto. Ang kanyang mukha ay kalmado at walang emosyon. Pasensya na po sa tanong pero ano po ang experience ninyo sa ganitong larangan? Patuloy ni Vanessa, ang bawat salita ay may nakatagong lason. I mean, ang Liwanag Interiors ay isang multi-million peso company. Kailangan namin ng isang tao na may malawak na kaalaman sa corporate finance. Humalakak siya ng bahagya. Ano po ba ang alam ng isang karpintero tungkol sa mga numero? Ang insulto ay malinaw na nakabitin sa hangin. Ngunit si Mang Ernesto ay hindi natinag. Hindi siya tumingin kay Vanessa. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Mr. Henson. Ang kanyang boses, nang siya'y magsalita, ay mahinahon ngunit may bigat na hindi inaasahan ni Vanessa. Gusto kong simulan ng audit sa lahat ng proyektong hawak ni Mrs. Vanessa Ramirez. Ang pagbalibag ng pinto ng kanilang master's bedroom ang gumising sa diwa ni David. Natigil siya sa pag-scroll sa kanyang cellphone. Ang mga walang kwentang video na pinapanood niya ay biglang nawalan ng kulay. Pumasok si Vanessa na parang isang bagyo. Hinagis ang kanyang mamahaling Hermes bag sa kama at marahas na hinubad ang kanyang mga stiletto. Nakakabaliw. Nakakahiya. Sigaw niya. Humahangos na. Tila katatapos lang tumakbo sa isang marathon. Automatikong napatayo si David. Hey honey, what's wrong? Anong nangyari? Humarap sa kanya si Vanessa. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit. Ang tatay mo. Iyan na nang nangyari. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin kung anong ginagawa ng tatay mo sa opisina ko? Kumunot ang noo ni David. Ano? Si Itay? Nasa Liwanag Interiors siya. Huwag ka nang magkunwari na wala kang alam. Akusa ni Vanessa. He's there, David. Ipinakilala bilang isang consultant. Isang consultant na karpintero. Pinagtatawanan ako ng buong kumpanya. Naramdaman ni David ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Isang halo ng pagkalito at matinding hiya. Ang tatay niya, sa isang corporate setting, ang imahe ng kanyang ama na may mga kamay na magaspang at damit na simple sa gitna ng mga taong naka-Amerikana ay sumagi sa kanyang isip. Baka nagkamali ka lang. Nagkamali? Putol ni Vanessa. Kitang-kita ng dalawang mata ko. At alam mo kung ano ang unang ginawa niya? Sinabi niya sa board na gusto niyang i-audit ang lahat ng proyekto ko. Ako lang. Malinaw na gusto niya tayong sirain, David. Gusto niyang ipahiya tayo dahil sa nangyari kagabi. Hindi alam ni David ang sasabihin. Isang bahagi niya ay gustong ipagtanggol ang ama. Hindi ganoong tao si Mang Ernesto. Simple, oo. Pero hindi masama. Pero mas malakas ang takot niya kay Vanessa. Mas malakas ang pagnanais niyang manahimik na lang para matapos na ang gulo. Kalma ka lang, okay? Baka may hindi lang tayo pagkakaunawaan, sabi niya sa mahinang boses. Huminga ng malalim si Vanessa. Sinusubukang pakalmahin ang sarili.
Ngunit ang galit ay bakas pa rin sa kanyang muka. Mamaya, kapag tinawagan ka niya, huwag na huwag mo siyang kakausapin. Isipin mo na lang ang kahihiyang idudulot niya sa pamilya natin. Umalis si Vanessa at pumasok sa banyo, at ang malakas na pagbukas ng shower ang tanging maririnig. Naiwang mag-isa, kinuha ni David ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinahanap ang pangalan sa kanyang contacts. Itay. Tinitigan niya iyon ng matagal. May bumubulong sa kanya na tawagan ito, na alamin ang totoo. Pinindot niya ang call button. Isang ring, dalawa. Sa pangatlo, may sumagot. Anak? Ang boses ni Mang Ernesto ay pagod, ngunit nandoon pa rin ang init na nakasanayan niya. Itay. Hindi alam ni David kung paano magsisimula. Nasa Liwanag Interiors daw po kayo? Isang sandali ng katahimikan. David! Sabi ng kanyang ama sa kabilang linya, at sa pagkakataong ito, may kakaibang bigat ang boses nito. Mag-ingat ka, anak. Pagkatapos ay ibinabana nito ang tawag. Mag-ingat? Saan? Kanino? Lalo lang nadagdagan ang pagkalito ni David. Paglabas ni Vanessa mula sa banyo, nakasuot na ito ng isang sedang roba. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng isang malungkot na ekspresyon. Lumapit ito kay David at niyakap siya mula sa likod. Sorry honey, bulong nito. Stress lang talaga ako. Ayoko lang na masira ang lahat ng pinaghirapan natin. Itong bahay, ang mga kotse, ang buhay na to. Para sa atin to, di ba? Naramdaman ni David ang paglambot ng kanyang puso. Ito ang Vanessa na minahal niya. Ang babaeng nangako sa kanya ng isang magandang kinabukasan. Marahil ay tama nga ito. Marahil ay dala lang ng sama ng loob ang kanyang ama, kaya ito nagkakaganito. Okay lang, sabi niya. Hinahaplos ang mga braso ni Vanessa na nakapulupot sa kanya. Hayaan mo na. Baka bukas, wala na rin siya doon. Magsasawa din yon. Yumakap ng mas mahigpit si Vanessa. Isinubsob ang muka sa kanyang likod. Ngunit ang yakap na ito ay hindi na kasing init tulad ng dati. Mayroon itong kakaibang lamig. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Vanessa sa tabi niya, hindi mapakali si David. Bumangon siya para uminom ng tubig sa kusina. Pagbabalik niya, nakita niyang bahagyang nagliliwanag ang cellphone ni Vanessa sa bedside table. May pumasok na text message. Karaniwan, hindi niya ito pinapakialaman. Ngunit dahil sa mga nangyari, tila may sariling isip ang kanyang kamay at kinuha ito. Hindi ito nakalock. Nagulat siya sa nakita. Isang mensahe mula sa numerong nakasave sa ilalim ng pangalang Mr. De Luca. Nakausap ko na ang contact natin sa archives. He will take care of it tonight. Siguraduhin mong walang anumang bakas sa opisina mo. We need to clean up before that old man finds anything. Biglang nanuyo ang lalamunan ni David. De Luca? Sino yon? At anong kailangan nilang linisin? Anong ayaw nilang makita ng tatay niya? Dahan-dahan niyang ibinalik ang cellphone sa dati nitong pwesto. Tila napaso. Hihiga na sana siya nang biglang tumunog ulit ito. Sa pagkakataong ito, isang tawag. Mula sa parehong numero. Hindi niya sinasadyang masagi ang answer button. Isang garalgal na boses ng lalaki ang narinig ni David. At sa sobrang gulat ay nabitawan niya ang cellphone. Mabuti na lang at bumagsak ito sa malambot na kumot. Vanessa? Tanong ng boses sa kabilang linya. Walang hello o anumang pagbati. Nakuha mo ba ang text ko? Kailangan nating kumilos ngayon. Siguraduhin mong malinis ang mga libro ng Project Phoenix. Iyon ang unang titingnan ng matandang yon. Sigurado ako. Nanginginig ang mga kamay ni David habang pinipilit abutin ang cellphone para patayin ang tawag. Vanessa, andyan ka pa ba? Hello? Sa wakas, nagawa niyang pindutin ang pulang end call button. Ang biglaang katahimikan sa kwarto ay mas nakakabingi pa kaysa sa tawag mismo. Project Phoenix, linisin ang mga libro? Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan.
Hindi ito simpleng pagtatago ng mga resibo. Ito ay may bahid ng panloloko, isang bagay na malaki at mapanganib. Dahan-dahan niyang ibinalik ang tingin sa kanyang natutulog na asawa. Ang maamo nitong mukha sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatagos sa bintana ay tila isang maskara. Ang mahimbing nitong paghinga ay parang isang kasinungalingan. Kanina lang, ang nakikita niya ay ang babaeng minamahal niya, ang babaeng pinili niyang makasama habang buhay. Ngayon, habang dumadagundong ang kanyang dibdib sa takot at pagdududa, isa lang ang nakikita niya. Sa tabi niya, hindi na ang kanyang asawa ang nakahiga, kundi isang estranghero. Ang maliit na opisina na ipinagamit kay Mang Ernesto ay nasa dulo ng pasilyo, malayo sa sentro ng aksyon. Ito ay isang bodega noon na nilagyan lang ng mesa at upuan. Perpekto para sa kanya. Ang gusto niya ay magmasid, hindi mapansin. Sa unang 2 araw, wala siyang ibang ginawa, kundi ang pag-aralan ang daloy ng trabaho. Pinanood niya kung paano mag-utos si Vanessa na parang isang general, kung paano yumuko ang mga empleyado sa takot, at kung paano tila may sariling mundo ang isang makisig at matandang lalaki na palaging kasama ni Vanessa sa mga pulong. Si Mr. De Luca. Alam ni Ernesto na hindi niya ito mag-isang kakayanin. Kailangan niya ng isang taong nasa loob, isang taong nakakakilala sa mga numero. At nakita niya ito sa katauhan ni Aling Martha Salva. Si Aling Martha ay ang hepe ng accounting, isang babaeng malapit nang magretiro na tila laging nakayuko sa kanyang mesa para bang nagtatago. Nakita ni Ernesto kung paano siya minsan sinigawan ni Vanessa sa harap ng maraming tao dahil lang sa isang maliit na pagkakamali sa report. Nakita niya ang takot at kahihiyan sa mga mata ni Aling Martha. Isang hapon, nang paalis na ang lahat, nilapitan niya ito. Mrs. Salva, tawag niya sa mahinang boses. Nagulat ang matandang babae. Sa Sir Reyes, may kailangan po ba kayo? Hindi umupo si Ernesto. Nanatili siyang nakatayo, nagpapakita ng paggalang. Alam ko pong matagal na kayo sa kumpanyang ito. Alam ko pong mahal ninyo ang liwanag interiors. Tumingin sa kanya si Aling Martha. May pagtataka. Nakikita ko po ang mga bagay na wala sa lugar. Patuloy ni Ernesto. Ginagamit ang lengguwahe ng isang karpintero. May mga bitak sa pundasyon at kailangan ko ng tulong ng isang taong marunong tumingin sa mga detalye para makita kung gaano na ito kalalim. Naintindihan agad ni Aling Martha ang ibig niyang sabihin. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha nito, ang takot na madamay. Ang dangal po ay parang isang matibay na kahoy, Mrs. Salva. Huling sabi ni Ernesto. Kapag hinayaan nating mabulok, lahat tayo ay babagsak. Kinabukasan, may isang itim na ledger na maingat na inilapag si Aling Martha sa mesa ni Ernesto. Simulan po natin sa mga proyekto ni Ma'am Vanessa, bulong nito, at mabilis na umalis. Magkasama, sa loob ng maliit na opisina, sinimulan nilang suriin ang bawat numero. Sa una, lahat ay mukhang perpekto. Ngunit ang mata ni Ernesto, na sanay sa paghahanap ng mga maliliit na depekto sa kahoy, ay may napansin. Itong Golden Pillar Construction, sabi ni Ernesto, itinuturo ang isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa mga resibo ng materyales. Laging sila ang supplier para sa mga high-end projects ni Vanessa. Pero bakit ang address ng opisina nila ay isang bakanteng lote lang sa Valenzuela? Kinabahan si Aling Martha. Mabilis niyang kinalkal ang mga dokumento at doon nila nakita. Milyon-milyong piso ang ibinayad sa Golden Pillar Construction para sa mga materyales na wala namang katibayan na na-deliver. Mga invoice na aprobado ni Vanessa. Mga purchase order na pirmado niya. Hindi lang ito pagmamataas, bulong ni Ernesto sa kanyang sarili habang nararamdaman ang bigat ng katotohanan. Ito ay pagnanakaw. Habang lumalalim ang kanilang investigasyon,
Ramdam nila ang pagbabago sa paligid. Ang mga tingin ni Vanessa ay nagiging mas matalim. Minsan, nakita ni Aling Martha si Vanessa at si Mr. De Luca na nag-uusap sa isang sulok. Ang kanilang mga boses ay pabulong, ngunit ang kanilang mga muka ay puno ng pag-aalala. Ang matandang consultant ay nagiging isang banta. Isang gabi, umuwi si Ernesto na may dalang pag-asa at panganib. Malapit na sila. Kailangan lang nila ng isang matibay na ebidensya na mag-uugnay sa lahat. Nakahiga na siya sa kanyang kama nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hating gabi na. Kinabahan siya. Sinagot niya ito. Ang boses sa kabilang linya ay basag at nanginginig sa takot. Si Aling Martha. Mr. Reyes! Mr. Reyes! Humihikbi ito. Ang file room sa accounting. Anong nangyari, Aling Martha? Kumalma ka, sabi ni Ernesto, habang siya mismo ay napabangon na. Nasunog, Mr. Reyes. Sinunog nila ang file room. Sinadya nila. Amoy ng sunog na papel at basang abo ang sumalubong kay Mang Ernesto pagdating niya sa accounting department. Ang dating maayos na silid-imbakan ng mga dokumento ay isa ng nangingitim na kuweba. Nagkalat ang abo sa sahig na basa pa mula sa mga water sprinkler. Nakatayo sa gilid si Aling Martha. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig habang umiiyak ng tahimik. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pisikal na ebidensyang kanilang inipon. Nilapitan siya ni Ernesto. Hindi siya nagsalita. Hinawakan lang niya ito ng bahagya sa balikat. Isang kilos ng pakikiramay. Wala na. Bulong ni Aling Martha. Ang boses ay puno ng pagkatalo. Sinira na nila ang lahat. Paano na tayo? Tumingin si Ernesto sa paligid. Ang mga itim na cabinet, ang mga natupok na folder, ito ay gawa ng isang taong desperado. At ang isang taong desperado ay mapanganib. Hindi nila sinira ang lahat, mahinang sabi ni Ernesto. Tumingin sa kanya si Aling Martha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Ang papel ay nasusunog, patuloy ni Ernesto. Pero ang katotohanan, hindi. Hinila niya si Aling Martha palayo sa lugar na yon at dinala sa kanyang maliit na opisina. Isinara niya ang pinto. Mula sa ilalim ng kanyang mesa, may kinuha si Aling Martha, ang kanyang lunch bag. At mula sa loob nito, sa tabi ng kanyang baon na kanin at ulam, ay may inilabas siyang isang maliit na bagay. Isang USB flash drive. Bago ako umuwi kahapon, sabi ni Aling Martha, medyo tumatag na ang boses. Kinutuban po ako, Mr. Reyes. Isinevi ko po ang kopya ng lahat ng digital files na tinitingnan natin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Ernesto. Ito na ang kanilang pag-asa. Isinaksak nila ang flash drive sa luma, ngunit gumaganang computer sa opisina. Mabilis nilang binuksan ang mga spreadsheet at mga nascan na dokumento. Nandoon pa rin ang lahat. Ang mga invoice mula sa Golden Pillar Construction, ang mga pirma ni Vanessa. Ngunit ngayon, mas malalim ang kanilang pagtingin. Sinundan nila ang daloy ng pera. At doon, may napansin si Aling Martha. Teka, sabi niya, idinidikit ang mukha sa screen. Ang Golden Pillar at itong Viridian Supplies, pati itong Phoenix Management Services, lahat sila, iisang bank account lang ang pinapasukan ng bayad pagkatapos ng ilang transfer. Kaninong account? Tanong ni Ernesto. Nararamdaman ang papalapit na katotohanan. Nanginginig ang mga daliri ni Aling Martha habang nagtatype. Ilang sandali ng katahimikan na sinira lang ng tunog ng keyboard. At pagkatapos, lumabas ang pangalan. Ang account, nakapangalan po sa isang holding company. Sabi ni Aling Martha, ang kanyang boses ay halos isang pabulong na. Isang holding company na pag-aari ni Mr. Antonio De Luca. Parang isang malakas na sampal ang revelasyon na yon. Si Vanessa ay hindi ang utak. Siya ay isang kasangkapan lamang.
Isang mahalagang piyesa, oo, pero hindi ang reyna. Ang totoong kalaban, ang malaking isda na matagal nang kumakain sa kumpanya ng kanyang kaibigan ay si De Luca. At ang kanilang ninanakaw ay hindi lang libo-libo, kundi daan-daang milyon. Naramdaman ni Ernesto ang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang likod. Hindi na ito simpleng paghahanap ng katarungan para sa kanyang dangal. Pinasok niya ang isang lungga ng mga ahas. Kailangan nating ipaalam ito sa abogado. Sabi ni Ernesto, ang kanyang boses ay seryoso at determinado. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Attorney Mendoza. Ikinuwento niya ang lahat, ang sunog, ang digital files, at ang pangalan ni De Luca. Isang mahabang katahimikan ang sumunod mula sa kabilang linya. Attorney? Nandiyan pa po ba kayo? Oo, Mang Ernesto. Sagot ng abogado. At sa unang pagkakataon, narinig ni Ernesto ang pag-aalala sa boses nito. Makinig po kayong mabuti sa akin. Mas malaki po ang problemang ito kaysa sa inaakala natin. Doblehin niyo po ang pag-iingat. Si De Luca ay hindi basta-basta. May mga connection siya sa labas na mapanganib. Sa lahat ng oras na ito, hindi pa kailanman naramdaman ni Vanessa ang ganitong klase ng takot. Ang bawat pagdaraan ni Mang Ernesto sa pasilyo ay parang tunog ng kampana ng kamatayan. Ang bawat pagtingin ni Aling Martha ay parang isang matalim na kutsilyo. At si Mr. De Luca, hindi na siya ang cool at kolektibong kasabwat na nakilala niya. Ngayon, ang mga mata nito ay puno ng kaba. Ang kanyang boses ay mas matalim at ang kanyang mga utos ay mas marahas. Paano nangyari ito, Vanessa? Tanong ni De Luca. Hinahampas ang kanyang kamao sa kanyang mesa. Paano niya nalaman ang tungkol sa Golden Pillar? At ang sunog, hindi iyon sapat. Hindi ko alam, sigaw ni Vanessa. Halos maiyak na. Ang matandang yon, akala ko ay isa lang siyang joke. Sino ba siya para maging ganoon katuso? Hindi mahalaga kung sino siya, singhal ni De Luca. Ang mahalaga ay ang alam niya. Alam na niya ang lahat, Vanessa. Ang lahat ng milyon-milyong ipinasok natin sa mga holding company. Kapag lumabas ito, pareho tayong tapos. Hindi lang tayo makukulong, kundi mawawalan tayo ng lahat. Napalunok si Vanessa. Ang ideya ng mawala ang lahat. Ang kanyang mga damit, ang kanyang kotse, ang kanyang posisyon, ang kanyang kayamanan ay mas nakakatakot pa kaysa sa ideya ng kulungan. Para sa kanya, ang kawalan ng pera ay mas malala pa sa kamatayan. Anong gagawin natin? Tanong niya. Nanginginig ang kanyang boses. Ngumisi si De Luca, isang ngising may bahid ng pagkasuklam at katalinuhan. Kung gusto mong itago ang isang bagay, ibintang mo ito sa iba. At sino pa ba ang mas magandang ibintang kaysa sa matandang consultant na ito? Lumaki ang mga mata ni Vanessa. Gagawin natin siyang kriminal? Hindi lang kriminal, sabi ni De Luca. Tumatayo at naglalakad sa opisina. Gagawin natin siyang isang desperadong matandang lalaki na gumagamit ng kanyang posisyon bilang consultant para magnakaw mula sa kumpanya at sinisisi tayo para pagtakpan ang kanyang sariling kasalanan. Isang matandang lalaking may personal na galit sa iyo dahil sa pinahiya mo siya. Naramdaman ni Vanessa ang biglang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ito ay masama. Sobrang sama. Ngunit, ito ang tanging paraan. Paano natin gagawin yon? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Ipinaliwanag ni De Luca ang kanyang plano. Magsisimula sila sa paggawa ng mga peking email at financial records. Ipapakita na si Mr. Reyes ay lihim na naglilipat ng pera sa isang offshore account. Ipapakita na ang sunog ay kagagawan niya para itago ang kanyang sariling kasalanan. At kailangan nating gamitin si David, sabi ni De Luca. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Kailangan niya tayong paniwalaan. Siya ang susi para maging kapani-paniwala ang lahat.
Kinabahan si Vanessa. Hindi niya kayang gawin ito kay David. Ngunit kung hindi niya ito gagawin, mawawala ang lahat sa kanya. At hindi niya kayang ipaubaya ang kanyang buhay sa isang matandang karpintero at sa kanyang mga prinsipyo. Nang gabing iyon, umuwi si Vanessa na may daladalang malaking bag na puno ng mga dokumento. Umupo siya sa kanyang home office at sinimulan ang maruming trabaho. Ang bawat peking email, ang bawat peking resibo, ang bawat peking transaksyon ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang konsensya. Ngunit ang pagnanais na iligtas ang kanyang sarili ay mas malakas. Nang matapos siya, bandang 2:00 ng madaling araw, lumapit siya sa natutulog na si David. Umupo siya sa tabi nito. Pinagmamasdan ang kanyang muka. Naramdaman niya ang isang bahagyang kirot sa kanyang dibdib. Mahal niya si David sa sarili niyang paraan, ngunit mas mahal niya ang kanyang sarili. Kinuha niya ang isang makapal na folder, puno ng mga kasinungalingan, at inilapag ito sa bedside table. Kinabukasan, maaga pa, ginising niya si David. Ang kanyang muka ay puno ng luha. "Honey," sabi niya, humihikbi. May nakita ako, tungkol sa tatay mo." Inabot niya kay David ang folder. "Tulungan mo ako, David. Pamilya tayo, di ba? Iligtas mo ako sa tatay mo." Nagising si David sa tunog ng paghikbi. Dumilat siya at nakita ang namumugtong mga mata ni Vanessa. "Honey, anong nangyari?" Tanong niya, nag-aalala. Iniabot ni Vanessa ang isang folder na nasa bedside table. "Tingnan mo ito, David. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko maintindihan." Nanginginig ang mga kamay ni David habang binubuksan ang folder. Bumungad sa kanya ang mga printout ng email exchanges, mga bank statement, mga kontrata. Sa unang tingin, hindi niya maintindihan. Pero habang binabasa niya ang mga pangalan at ang mga numero, unti-unti, parang isang malakas na suntok sa sikmura ang bawat salitang nakasulat. Ang mga email ay nagpapakita ng mga utos mula kay Mr. Reyes na ilipat ang pondo ng kumpanya sa iba't ibang account sa ibang bansa. May mga resibo ng mga mamahaling bagay na binili. May mga transaksyon sa mga kumpanyang walang rehistro. At ang pinakamasakit sa lahat, ang mga email kung saan tila sinisisi ni Mr. Reyes si Vanessa para pagtakpan ang kanyang sariling mga anomalya. "Hindi," bulong ni David. "Hindi ito totoo. Hindi magagawa ni Itay ito." Umiiyak na yumakap si Vanessa sa kanya. "Pero tingnan mo, David, ang daming ebidensya. Si Aling Martha pa nga ang nagbigay sa akin ng mga kopya." Takot na takot siya na madamay, kaya pinili niyang ilabas ang katotohanan. At iyon ang dahilan kung bakit niya gustong i-audit ang mga proyekto ko. Patuloy ni Vanessa. Ang boses ay puno ng pait. Para ibaling ang atensyon sa akin, habang siya pala ang nagtatago ng mas malaking kasalanan. Gusto niya akong sirain, David. Tayong dalawa. Ang isip ni David ay nagulo. Ang tinig ng kanyang ama na nagsasabing, "Mag-ingat ka, anak." Ngunit ngayon, ang mga salita ay nagkaroon ng ibang kahulugan. "Mag-ingat ka sa akin." Ang mga ebidensya ay napakalakas. Ang bawat papel ay tila sumisigaw ng katotohanan. Ang bawat transaksyon ay tila pinipirmahan ng kamay ng kanyang ama. Ang imahe ng kanyang ama na isang mapagmahal at matuwid na karpintero ay nagiba. Napalitan ng isang mapanlinlang na anino. Isang anino na handang wasakin ang lahat para sa pera at paghihiganti. Galit. Matinding galit ang bumalot sa puso ni David. Galit sa ama na tila niloko siya. Galit sa ama na handang wasakin ang kanilang pamilya. "Hindi ito pwede," matigas niyang sabi. Tumatayo. "Kailangan kong makausap siya." "Wag, David! Baka masaktan ka niya." Pigil ni Vanessa. Ngunit masyado nang malakas ang galit sa puso ni David. Tumayo siya, mabilis na nagbihis. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding emosyon. Ang kanyang puso ay kumukulo. Hindi ito ang ama na kilala niya.
Hindi ito ang ama na minahal niya. Pinaharurot niya ang kanyang sasakyan patungo sa Liwanag Tower. Ang bawat pagdaan ng ilaw ng traffic light ay tila nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Nang makarating siya sa Liwanag Interiors, dumiretso siya sa opisina ni Mang Ernesto. Hindi na siya kumatok. Malakas niyang binuksan ang pinto. Nakaupo si Mang Ernesto sa kanyang mesa, nag-iisa, nakatingin sa labas ng bintana. "Itay!" sigaw ni David. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Napalingon si Mang Ernesto. May pagtataka sa kanyang mukha nang makita ang matinding galit sa mga mata ng kanyang anak. "David, bakit ka?" Hindi na niya pinatapos ang ama. Inihagis niya ang folder sa mesa. Ang mga papel ay kumalat sa harapan ni Ernesto. "Paano ninyo nagawa ito, Itay?" Ang kanyang boses ay basag sa sama ng loob. "Paano ninyo nagawa na lokohin kami? Ang kumpanya? Kami ni Vanessa? Akala ko ay simple lang kayo. Akala ko ay matuwid kayo. Pero ano ito?" Dahan-dahang kinuha ni Mang Ernesto ang isang papel. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagtataka. Ang kanyang pirma, ang kanyang pangalan, ngunit hindi siya ang gumawa. "Anak, hindi ako." Simula niya, ngunit hindi na siya pinakinggan ni David. "Hindi ako makapaniwala na ipagpapalit ninyo ang lahat dahil sa inggit, dahil sa pera. Ginagamit ninyo pa si Vanessa para pagtakpan ang sarili ninyo. Hindi ko kayo mapapatawad, Itay. Hindi ko kayo mapapatawad." Ang bawat salita ni David ay parang isang matalim na punyal na bumaon sa puso ni Mang Ernesto. Ang kanyang sariling anak, si David, na pinaghirapan niyang itaguyod, ay kinokondena siya. Naramdaman ni Ernesto ang paghina ng kanyang mga tuhod. Ang lahat ng kanyang pagod, ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng kanyang pagtitiis ay tila nawalan ng saysay. Ang kanyang anak, ang kanyang pinakamamahal, ay kinasusuklaman siya. Napayuko si Mang Ernesto, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang puso ay durog. Wala na, tapos na ang lahat. Narinig niya ang pagbalibag ng pinto. Umalis si David. Naiwan siyang mag-isa sa kanyang maliit na opisina, sa gitna ng Liwanag Tower na ngayon ay parang isang malamig na bilangguan. Hindi pa natatapos ang lahat. May kumatok sa pinto. 2 security guard ang pumasok. Sa likod nila, si Mr. De Luca, may ngisi sa labi. "Mr. Reyes," sabi ng isa sa mga gwardiya, ang boses ay formal. "May complaint po na inihain laban sa inyo. Ikinalulungkot po naming ipaalam na under investigation po kayo sa kasong pagnanakaw at panloloko sa kumpanya. Kailangan niyo pong lisanin ang gusaling ito ngayon din." Ang bahay, na dati puno ng ingay at tawanan, ay tila nababalutan ng isang mabigat na katahimikan. 3 araw na ang nakalipas mula nang hinarap ni David ang kanyang ama. 3 araw na ang lumipas mula nang palayasin si Mang Ernesto sa Liwanag Interiors. Ngunit ang pakiramdam ni David ay hindi tagumpay. Wala siyang maramdamang ginhawa. Sa halip, isang malalim na butas ang nabuo sa kanyang dibdib. Isang butas na puno ng pagsisisi at pagdududa. Umupo siya sa sofa. Hawak ang isang baso ng whiskey, ngunit hindi niya magawang inumin. Ang mga salita niya sa kanyang ama ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. "Hindi ko kayo mapapatawad, Itay." Naalala niya ang mukha ng kanyang ama. Ang gulat, ang sakit. Hindi iyon ang mukha ng isang nagkasala. Iyon ay mukha ng isang taong nasasaktan. Habang iniisip niya ang lahat, biglang may isang detalye ang sumagi sa kanyang isip. Ang mga pirma. Ang mga pirma ni Mang Ernesto sa mga pekeng dokumento. May isang kakaibang stroke sa letrang R sa Ramirez na tila hindi pamilyar. Kinuha ni David ang folder na ibinigay ni Vanessa. Tinitigan niya ang isang pirma. Sinisigurado ang bawat kurba at anggulo. Saan niya nga ba nakita ang pirma ng kanyang ama? Dahan-dahan, tumayo siya. Naglakad siya patungo sa lumang aparador kung saan nakatago ang ilang bagay mula sa kanyang kabataan. Hindi niya ito madalas balikan.
Puno ito ng mga alaala na iniwan niya sa likod. Nang buksan niya ang aparador, sinalubong siya ng amoy ng lumang kahoy at alikabok. May nakita siyang isang maliit na kahon ng sapatos. Sa loob nito, naroon ang kanyang mga lumang laruan, mga medalyang napanalunan niya sa elementarya at isang bagay na nakabalot sa isang lumang panyo. Ang toolkit ng kanyang ama at isang maliit, kupas na notebook. Ang notebook ng karpintero ni Mang Ernesto. Kinabahan si David habang binubuksan ang notebook. Sa loob, naroon ang mga sketches ng mga kasangkapan, mga sukat, mga presyo ng kahoy, at sa bawat pahina may mga pirma ng kanyang ama, ang tunay na pirma. Ikinumpara niya ang pirma sa notebook sa pirma sa mga dokumento. Magkaiba. Malaki ang pagkakaiba. Hindi ito ang pirma ng kanyang ama. Ito ay isang pekeng pirma. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni David. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumaloy sa kanyang likod. Napakalaking pagkakamali ang nagawa niya. Niloko siya. Niloko siya ni Vanessa. At pagkatapos, habang patuloy siyang nagbabasa sa notebook, may nakita siyang isang pahina na may nakasulat na pangalang Don Ricardo Liwanag. Ang pangalan ng may-ari ng Liwanag Interiors. Sa pahinang iyon, detalyadong nakasulat ang disenyo ng isang custom-made executive desk. Executive desk para sa tanggapan ni Don Ricardo. Nakasulat sa itaas. At sa ibaba, may isang maliit na drawing ng isang drawer. Isang kakaibang drawer. May lihim na mekanismo. Isang lugar para itago ang mga bagay na mahalaga. Ang huling pwedeng maging saksi. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang binabasa ang mga salitang iyon. Isang lihim na drawer. Sa opisina ni Don Ricardo, ang opisina na ngayon ay opisina ni Mr. De Luca. Ang kanyang puso ay lumundag sa pag-iisip. Ito ang nawawala. Ito ang huling susi. Hindi niya naisip ang takot. Hindi na niya inisip ang posibleng panganib. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang ama. Ang taong pinagkaitan niya ng hustisya. Ang taong pinagkatiwalaan niya sa isang sinungaling. Kailangan niyang puntahan ang opisina ni De Luca. Ngayon din, tumayo si David. Kinuha niya ang cellphone at ang notebook. Isinilid niya ito sa kanyang bulsa. Nagsimula siyang maglakad patungo sa pinto. Ngayon, hindi na siya natatakot. Puno siya ng isang bagong determinasyon. Determinasyong itama ang kanyang pagkakamali. Ang hangin sa boardroom ay mabigat. Puno ng tensyon at pag-aalinlangan. Nakaupo ang mga miyembro ng board ng Liwanag Interiors. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Sa gitna ng mahabang mesa, si Mr. De Luca ay ngumingisi. Ang kanyang mata ay nagniningning sa pagtatagumpay. Sa tabi niya, si Vanessa ay nakaupo. May bahagyang namangiti sa labi. Tila may katiyakan sa kanyang tagumpay. Ginoo at ginang ng board. Simula ni De Luca, ang kanyang boses ay kalmado at mayabang. Ang mga ebidensyang aming inihanda ay malinaw. Si Mr. Ernesto Reyes na nagpanggap bilang isang consultant ay ginamit ang kanyang posisyon para nakawin ang pondo ng kumpanya at ang sunog sa accounting department ay isang desperadong pagtatangka na itago ang kanyang mga kasalanan. At para mas patunayan ang personal na motibo niya, patuloy ni Vanessa, tumingin sa mga miyembro ng board. Si Mr. Reyes ay ang aking biyenan. Ang lahat ng ito ay isang paghihiganti dahil sa personal na sama ng loob, isang mapanlinlang na matandang lalaki. Ipinakita nila ang mga pekeng dokumento, ang mga pekeng transaksyon, at ang mga pekeng email. Ang bawat pahina ay tila nagkukumpirma ng kanilang kwento. Dahil dito, sabi ni De Luca, minumungkahi ko na agad siyang tanggalin bilang consultant at sampahan ng kaukulang kaso. At para maprotektahan ang kumpanya, iminumungkahi ko na ako ang umupo bilang temporary CEO habang nililinis ang gulo na ito. Handa nang bumoto ang board. Ang lahat ay tila ayon sa plano ni De Luca at Vanessa. Nang biglang bumukas ang malaking pinto ng boardroom, pumasok si David.
Ang lahat ay napalingon sa kanya. Ang mukha ni Vanessa ay namutla sa gulat. Ang nangisi ni De Luca ay unti-unting nawala. Sa likod ni David, nakatayo si Mang Ernesto. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Kasunod niya si Attorney Mendoza na may hawak na isang itim na briefcase. David, anong ginagawa mo rito? Bulong ni Vanessa, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Hindi pinansin ni David si Vanessa. Naglakad siya diretso sa gitna ng mesa at inilabas niya ang lumang notebook ng kanyang ama. Bago kayo bumoto? Sabi ni David. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Nais kong ipakita ito. Ipinakita niya ang notebook. Ipinaliwanag niya ang pagkakaiba ng pirma ng kanyang ama sa mga pekeng dokumento. Ipinaliwanag niya kung paano niya nalaman ang tungkol sa lihim na drawer sa lumang executive desk ni Don Ricardo. At nakita ko po ito, sabi ni David. Inilabas ang isang manipis na libro mula sa kanyang bulsa, isang maliit, kulay itim na ledger. Ito po ang personal na ledger ni Don Ricardo, ang kanyang black book, kung tawagin. Bumilis ang tibok ng puso ni De Luca. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Dito po nakasulat, patuloy ni David, binubuklat ang mga pahina, ang lahat ng pinaghihinalaan ni Don Ricardo, ang mga anomaliyang nakita niya, ang mga pangalan ng mga holding company, at ang pangalan ng taong nasa likod ng lahat. Itinuro niya ang isang pangalan sa ledger, si Mr. Antonio De Luca. Ang lahat ng miyembro ng board ay napatingin kay De Luca. Ang kulay sa mukha ng lalaki ay nawala. Ito ay kasinungalingan. Sigaw ni De Luca, tumatayo. Niloloko kayo ng batang ito. Isang desperadong pagtatangka na iligtas ang kanyang ama. Ngumisi si Mang Ernesto. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya. Hindi ko po kailangang iligtas ang aking sarili, Ginoo De Luca. Ang katotohanan ang magliligtas sa akin. Tumayo si Attorney Mendoza. Binuksan niya ang kanyang briefcase. Ladies and gentlemen of the board, sabi niya, I am here today to officially introduce to you the new majority shareholder of Liwanag Interiors, the one who truly holds the power and has the right to clean this company. Walang iba kundi Mr. Ernesto Ramirez. Ang revelasyon ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng boardroom. Ang mukha ni Vanessa ay namutla. Nawalan ng kulay ang kanyang mga labi. Ang kanyang mundo ay gumuho. Si De Luca ay napatulala. Ang lahat ng pinag-uusapan ninyo, ang mga pondo ng kumpanya, ang hinaharap nito, sabi ni Mang Ernesto. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan. Ay nasa ilalim ng aking responsibilidad ngayon. At bilang may-ari at presidente ng Liwanag Interiors, ang una kong order of business ay ang imbestigahan ng lahat ng transaksyon na binanggit ni Mr. David Ramirez at ang lahat ng kasangkot sa panloloko ay pananagutin. Sa labas ng boardroom, pumasok ang mga pulis. Tiningnan ni Mang Ernesto si De Luca at Vanessa. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging malalim na kalungkutan. Isang kalungkutan para sa mga taong piniling wasakin ang kanilang dangal para sa pera. Mr. De Luca, Mrs. Vanessa Ramirez, sabi ng pulis, you are under arrest for fraud and embezzlement. Habang inaakay sila palabas ng mga pulis, nakatingin si Vanessa kay David. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataksil at matinding galit. Ngunit si David ay hindi na tumingin sa kanya. Ang tingin niya ay nakatuon sa kanyang ama. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay, ang katotohanan ay nanalo. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Mang Ernesto. Pagkatapos ay tumingin siya sa board. Ngayon, sabi ni Mang Ernesto, ang kanyang boses ay puno ng bagong pag-asa at determinasyon. Simulan natin ang paglilinis. Ibalik natin ang dangal ng Liwanag Interiors. Ilang buwan ang lumipas. Ang amoy ng sariwang kahoy ay muling pumuno sa lumang bahay ni Mang Ernesto. Ang tunog ng martilyo at katam ay nagpapatunay na may bagong buhay. Si David,
hindi na nakasuot ng mamahaling Amerikana, kundi ng isang simpleng t-shirt at maong, ay maingat na inukit ang isang disenyo sa isang piraso ng kahoy. Sa tabi niya, si Mang Ernesto ay abala sa paghasa ng kanyang mga gamit. Ang liwanag interiors ay unti-unting bumabangon mula sa iskandalo. Sa ilalim ng pamamahala ni Mang Ernesto, ang kumpanya ay hindi lamang nakabangon, kundi mas naging matatag at may integridad. Ang mga nawawalang pondo ay unti-unting nababawi at ang mga empleyado ay muling nagkaroon ng tiwala at paggalang. Si Vanessa at Mr. De Luca ay kapwa nahaharap sa matinding kaso at maaaring makulong ng mahabang panahon. Ang kanilang pagbagsak ay naging babala sa lahat na ang kasakiman ay may katapusan. "Itay," sabi ni David, inabot ang kanyang inukit na kahoy. "Tingin niyo po, pwede na ito para sa bagong office table ni Sir Henson?" Tiningnan ni Mang Ernesto ang gawa ng kanyang anak. Ngumiti siya. "Kailangan mo pa ng kaunting ensayo sa mga kurba, anak. Pero ang espiritu ng gawa mo, nandoon na. May puso." Pagkatapos ng lahat ng nangyari, humingi ng tawad si David sa kanyang ama. Hindi sa pamamagitan ng salita lamang, kundi sa kanyang mga aksyon. Lumayo siya kay Vanessa, nag-file ng annulment at iniwan ang marangyang buhay na pinangarap nila. Mas pinili niya ang simpleng buhay kasama ang kanyang ama, kung saan ang halaga ng isang tao ay hindi tinitingnan sa kung anong meron siya, kundi sa kung sino siya. Minsan, binibisita niya si Vanessa sa kulungan, hindi para magalit, kundi para makita kung may natitira pa bang pag-asa sa kanyang dating asawa. Ngunit ang nakikita niya ay isang babaeng puno pa rin ng pait at pagsisisi, hindi para sa kanyang mga kasalanan, kundi para sa nawala niyang kayamanan. "Anak," sabi ni Mang Ernesto, inilapag ang kanyang ginagawa. "May gusto akong sabihin sa'yo." Naupo si David sa tabi niya, handang makinig. Ang dangal, simula ni Mang Ernesto, tinitigan ng kanyang mga kamay, ay parang isang puno. Kapag inalagaan mo, didiretso ang paglaki, magiging matatag. Hindi matitibag ng kahit anong bagyo. Ang pera, patuloy niya, ay parang dahon. Dumadating at umaalis, pero ang ugat ng puno, iyon ang mahalaga. Iyon ang bumubuhay, iyon ang nagbibigay halaga. "Ang dangal, anak, ang pundasyon ng lahat," sabi ni Mang Ernesto. Tumingin kay David. "Ang pundasyon ng isang tao, ng isang pamilya, ng isang kumpanya." Tumango si David. Naiintindihan niya na ngayon. Ang mga salitang ito ay hindi na lamang payo, kundi isang aral na kanyang natutunan sa pinakamasakit na paraan. Naramdaman niya ang init ng pagpapatawad, hindi lang pagpapatawad mula sa ama, kundi pagpapatawad sa kanyang sarili. Sa wakas, malaya na siya sa bigat ng pagkakamali. Bumalik sila sa kanilang trabaho. Ang tunog ng katam na nagpapahid sa kahoy ay nagdulot ng kapayapaan. Ang amoy ng kahoy ay nagbigay ng katiyakan. Sa loob ng simpleng tahanan na yon, kung saan minsan ay nararamdaman ni Mang Ernesto ang pagkabigo at kahihiyan, ngayon ay naroon ang isang pamilya na muling binuo. Isang ama at anak, magkasamang nagtatrabaho, hindi para sa kayamanan, kundi para sa isang bagay na mas mahalaga, para sa dangal. Tumingin si David sa kanyang ama, nangumiti sa kanya, isang ngiti ng pagmamahal at pag-unawa. At sa wakas, naramdaman ni David ang kapayapaan sa kanyang puso. Ang pundasyon ng kanilang pamilya ay muling matatag. Ate,